Okay guys, good morning. So ngayon ay July 2. And dito tayo sa ating mga tanim, tingin-tingin, silip-silip. Yan, tinitingnan ko lang kung gaano ka lalim. Okay pa naman. Kasi ito mag 1 month na. Pero usually yan, dapat malalim pa yan kasi pag 1 month, konti pa lang naman yung nababawas sa kanila. Based dun sa experience ko ha. Yan. So dito naman, tingnan natin tong level natin kung anong sinasabi. Ayan, medyo hindi na siya umangat, so medyo mababa na siya. Siguro mga nandito na yung tubig niya. Diyan. Tapos, ayan, kailan ba to? 27? So naka 1 month na rin naman to. So ang harvest niyan, mga 12. So second week ng July. So ito pa yung iba natin. 6:13, 6:18. So yan 5 days ang pagitan yan. Yung laki na yan. Pero ang laki to, malaki, mabilis. Isa. Yan, ito 6:13. Base dyan, mas malaki yan. Tingnan natin kung ano mangyayari. Tapos ito yung mga 6:18 natin. 18. So ito 520. Actually pwede na natin itong i-harvest kasi pwede na pala tanungin ko kapatid ko kung okay sa kanya mag-harvest. Tapos kung may mga ka-jogging tayo, hindi ba kapatid ko muna kasi may 2 order doon. Ito tingnan natin kung may mga gustong kumuha kasi yan at least to ilang order 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mga 7 orders yan, 700 na rin yan. So ngayon may bago rin akong computation na ginawa kahapon wherein kinokostingan natin yung per box. Then pag nakostingan natin yung per box, makokostingan mo na yung gastos mo per lettuce. Di-divide mo lang naman yun sa 15. And yan, pwede mo nang paglaruan yung numbers kung paano mo siya titingnan. Pero based dun sa computation ko, ito yung isang tuna box, yung investment mo sa styro box, sabihin natin 300 pesos ang styro box. Tapos yung mga net cups and coco peat and nutrient solution. Yung one time payment muna, yung net cups, tapos yung styro box. Yan yung one time payment mo. So after one harvest mo or 45 days, bawi mo na yan. So isang harvest mo pa lang, bawi mo na yung initial investment mo sa styro box and net cups. In terms naman dun sa nutrient solution, sa seeds, sa coco peat, parang gagastos ka ng 110 every time mo siyang ginagawa. Ang computation ko pa dun sa nutrient solution ay mas mataas. Parang nilagay ko na 100 ml yung nutrient solution, wherein on actual parang nasa 80 ml lang ginagamit ko dyan, or sabihin mo 90. Mga ganun. Yun. Tapos replenish ka lang ng replenish. Kaya ingatan mo rin yung mga styro boxes mo. Kasi para maganda yung gamit. So ito naman, mamaya na yan. So ayan. So ready for harvest na yun. May 7 tayong i-harvest. Tanungin ko lang kapatid ko kung gusto nila magdala sa Cavite para ma-reserve na natin sa kanila. Kasi after nyan, next week na yung harvest natin, yun naman. Yan. So, mapansin nyo ito, nilinis ko na. Makita nyo mamaya yung box. So, goods naman. Actually, medyo tinitingnan-tingnan ko sila ngayon kasi nga bangsin ko nung nakaraan, diba? May trips. Yan, may mga trips, may mga tanda ng trips. Mukhang hindi naman sila dumami. And hopefully, hindi na sila dadami. And nasabi rin na yung trips ay nagtatago dun sa mga coco peat, kaya yung coco peat ko dun ayusin ko. Tatakpan ko lang naman. So mukhang goods naman yung mga tanim natin. Ito, mga mustasa, petchay.
Ito hindi ko na na-harvest. Pero kung mapansin nyo, may mga mites. Kaya, actually mites dito sa mga part na to, yung mga tinatanim ko sa lupa, sila talaga nagkakaroon ng ganong senaryo. Kaya, hindi ko pa alam kung anong gagawin ko. Pero yun. Anyway, yan, yun dyan. Nag-ice ride ang kahapon. Kaya, inisip ko rin kung itutuloy ko pa yung mga kulitis eh. You know? Nag-prune ako, naiwan ko pa yung pruning nagamit, pang-prune ko dun. May mga pinutol kasi tayo kahapon. Anyway. So, ayan naman. Na-obserbahan ko kasi usually yung trips na nakita ko dito eh. Dito sa part na to eh. May konting damage doon. Sa may rainy natin. Pero, tinitingnan ko kasi kung kumakalat ba siya. And also, pag umulan, may tulo doon, tumatama doon sa part na yon. Kaya, isasama ko yan sa kung paano ko siya i-set up na hindi na siya tatamaan ng tulo na yon. Yan. So, ito outdoor. Ito halatang maliit or lagging. Pero itong ibang outdoor dito, tulad nito, hindi naman siya masyadong halata. And nag-video din ako kanina umaga, makita niyo 'yon. Separate video naman yung indoor nursery natin. Tsaka ito. So magtatanim ako today. At yung 6 doon ilalagay natin dito sa taas. Hanapan na natin ng magandang setup para magkakaroon din tayo ng nursery dito. Yan. Yun lang naman. Okay. So, ito yung mga tanim natin. Ito 25. Isa doon 27 eh. Pero, mas maganda yung tubo sa 27 kasi itong 25 na to. Yan. Tingnan na lang natin. Yan. So, in terms sa tubig, mataas pa naman. Hindi ko lang alam kung na lalagyan na sila ng tubig ulan. Ito pala, pwede ko na itong i-harvest. Harvest ko itong... Ay, meron pa pala ako dun sa baba. So, pataganin natin sila ng konti. Siguro hanggang bukas. Tinitingnan natin to. Ito kasi meron pa tayong isa dito nandun sa parang microwavable. Ayan. Bala kong i-clear up din to. Hindi ko sure, baka dyan na lang magtanim ng ornamental si nanay. Balak niya kasi magtanim na ulit. Siyempre, kailangan niya ng space. Ayan. So, ito, madami-daming tanim or kulitis. Ayan. So, ito naman, tinitingnan natin. Although may konti ito. Ito, may trips to eh. Ayan, may trips. Hindi naman siya malaking portion, pero yan, may konti pa rin dyan. Mukhang yun lang naman. Kasi medyo kakaiba yung tubo niya dyan. Kasi ito, nasishadan siya dito eh. Based na nakita ko. Pero goods naman. Mukhang lalaki naman siya na maayos. Tapos ito, yung rainy. Ayun, kakaiba yung rainy na yun. Oh. Kulubot. Tapos ito naman, medyo bumibilog. Parang mala romaine. Yung isa hindi. May pagka-abnormal. Ganun naman eh. Hindi naman sila pantay-pantay eh. Pero at least sana mag-okay. Ito yung sinasabi ko sa inyo na medyo may pagkalegi yung ano natin. Ano to? Lalik. Hydraulic natin. Kasi baka hindi niya trip yung polycarbonate. Baka hindi masyado makatagas yung liwanag para sa kanya. Or kulang naman siya ng liwanag. Siguro nakukulangan siya. Pero matagal na yung araw dito. Sabihin mo ng 8 hours. Pero nakukulangan pa rin siya. So, ibig sabihin, Almighty na lang muna tayo. Kasi Almighty ang maganda yung tubo. So, ito naman, sa Almighty, pag mga ganitong days na, mag 45 days na, mapansin nyo, umaangat siya. Hindi siya pabilog. Kasi, nasisikipan na siya. Yun yung nakikita ko dyan. Nasisikapan siya. Kaya yung isa nating experiment dito na naka-styro board lang, styro board yung pinakatakip niya, ay 14 holes lang. So, baka magawa ng kaunting paraan yung issue sa pagiging masikip ng location.
So also, ang iniisip ko talagang DWC setup dito, pahaba. Itong starboard na pa ganyan. Isang strip lang. Para may space pa rin dito kasi sampayan nga. Although ito, finire-up na natin to para maging sampayan. So ito pa, ito yung mga kokopit natin. Yan. So ito yung kokopit na bago. Galing yan sa Coco Block. Yan. So hiniwalay ko para at least alam ko kung saan, kung magkakaproblema man ako sa seedling or kung ano man, alam ko kung saan nanggaling yung kokopit. Pero in-sterilize natin yan, tapos binabad natin sa calcium nitrate. Mga 1 week yata. Tagal pa nga yun eh. Mga 3 days lang, 4 days pwede na. Pero parang nag-ferment nga siya eh. Hindi ko sure kung tama ba yung nangyari. Pero hopefully, okay naman siya. That's it. So tatakpan ko lang yan para hindi mamahay dyan ng mga trips. Pero sa setup kasi natin na maliliit na kokopit, ano lang yan? Minimal lang kokopit lang yung ginagamit natin from time to time. Kahit medyo madami tayong mga tanim. That's it. Thank you very much and see you next update. Ganda na, no? Laki-laki. Medyo lumaki-laki na ang ating mini farm. Bye-bye.